Karen! Ay, ang apo ko! Ay, salamat naman at dinalaw mo ako dito. Lalo ka yatang gumaganda. Si Lola talaga ng bola pa. Ay, namiss ko po kayo ng sobra. Namiss din kita, Iha. Bakit ngayon ka lang dumalaw? Pasensya na po kayo kung ngayon ko lang kayo dinalaw ulit. Busy lang po ako sa trabaho eh. Ang Itay nga po pala. Maagang umalis. Maghahanap daw siya ng trabaho. Huwag niyo na pong pagtakpan ng Itay. Hindi naman yun marunong magbanat ng buto eh. Kaya nga iniwan siya ng inay. Malay mo, sa mga susunod na araw magbago na ang tatay mo. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Dapat ganun ka din. Matagal na po ako nawala ng pananampalataya na magbabago pa ang Itay. Habang lumilipas kasi ang panahon, palala naman siya ng palala. Hindi naman ako nagkukulang sa pangaral sa kanya Masyado lang kasing naimpluwensyahan ng Itay mo ng mga barkada niya. Lola, hindi na po teenager ang Itay para ikatwiran niyo yan. Talaga pong yun na ang ugali niya. Ganun pa man, kailangan mo pa rin siyang irespeto bilang ama mo. Alam ko naman po yun, La. Nire-respeto ko pa rin naman siya kahit hindi siya nagpakaama sa akin. Pagpasensyahan mo na lamang ang Itay mo kung marami man siyang pagkukulang sa'yo. Tanggap ko naman po na gano'n na ang Itay. Bumawi naman po ako sa pagkakaroon ng mabait na ina at lola na katulad niyo ni Lolo Guido. Kumusta naman ang inay mo? Okay naman po siya sa bago niyang pamilya. Nang malaman nga po niya na pupunta ako dito nagpadala po siya ng maliit na halaga para sa inyo. Panggastos niyo raw po. Nagbilin pa siya na wag na daw po kayong maglako ng biko kapag sobrang init at kapag umuulan. Hindi pa rin ako nakakalimutan pala ng nanay mo. Oo naman po. Gusto nga po niya sana kayong dalawin dito. Kaso ayaw daw po niya makita ang Itay. Naiintindihan ko naman siya sa dahilan niya. Puro ba naman pasakit ang ginawa ng tatay mo nung nagsasama pa sila? Pakisabi sa kanya kapag nagkita ulit kayo, namimiss ko na kamo siya at salamat sa ibinigay niya sa akin. Malaking tulong to sa akin. Idadagdag ko sa puhunan ko sa pagtitinda ng biko. Sasabihin ko po sa kanya. Naku, nauna ang kwentuhan natin bago kita alukin ng merienda. Heto kumain ka muna. May biko pa dito. Baka po paninda niyo yan, Lola. Tapos papakain niyo sa akin. Tira ito kaninang umaga nung maglako ako. Mabuti pala may natira at ikaw dadalaw sa akin. Kumain ka na. Ipagtitimpla kita ng kape mo. Hindi pa rin po kayo nagbabago. Maasikaso pa rin kayo katulad ng dati. Hindi naman porke hindi ka na nakatira dito. Hindi na kita aasikasuhin. Walang nagbago sa bahay na ito. Sana lang bumalik ka na ulit dito sa bahay natin. Pasensya ka na, Lola, ha? Gusto ko man po hindi pwede. Mapapalayo po kasi ako sa trabaho. Promise, La, dadalasan ko na lang po ang pagdalaw sa inyo. Aasahan ko yan, Apo. Sige na, kumain ka na. Sabayan niyo na po ako para lalo akong ganahan kumain. Pinagbigyan ko pa ang lola na magtagal pa ako sa bahay niya. Nangako ko sa kanya na babalik sa 1 linggo. Nakaguhit pa sa isip ko ang malaking ngiti ni Lola Carmen. Maliban kasi sa pera, may grocery pa akong ibinigay sa kanya. Ang dami naman yan, Nay. Kanino galing ang mga ayudang yan? Nandyan ka na pala. Galing ang mga ito sa anak mong si Karen. Sayang hindi kayo nagpag-abot. Nasa kalahating oras pa lang na makaalis siya. Sayang naman. Napasabit pa kasi ako kay parang Edwin . Saan ka ba nagpunta? At ngayon ka lang umuwi? Meron lang po ako sinamahan na kaibigan. Baka naman kung ano na naman yung ginagawa mo, George. Paalala lang ha.
Iwasan mo mga kaibigan mo na masamang impluwensya sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Iniiwasan ko na po yung mga kaibigan ko na muntik na magpahamak sa akin. Teka lang, Nay. Nabanggit niyo ba kay Karen ang pagkakakulong ko? Hindi ko binanggit sa kanya. At ayokong mas lalong maging masama ang tingin sa'yo ng anak mo. Balita ko, Nay. Maganda ang trabaho niya. Kaya siguro may paayuda sa inyo. Kahit naman noon pa lagi siya nagbibigay sa akin, mas marami lang ngayon. Di mo kasi nakikita noon dahil lagi kang wala dito sa bahay. Sigurado maliban sa grocery, meron din pera. Baka naman pwede niyo kong balatuhan, Nay. Hay, eto. Huwag mong ibili ng alak, ha? Thank you, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sa mabuti ko ito gagamitin. Siguraduhin mo lang dahil sa susunod, hindi ka na talaga makakahingi sa akin. Talaga, Nay? Matitiis niyo ako? Alam mong hindi, pero ang hiling ko, magbago ka na sana. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Maghanap ka ng trabaho. Hindi yung daig mo pang binata kung umasta. Ang alam lang, uminom at tumambay. Parang binata na naman talaga ako Kasi iniwan ako ng asawa at anak ko. Kaya ka iniwan ng asawa mo. Dahil mula nang magsama kayo, puro na lang sakit ng ulong ibinibigay mo sa kanya. Matagal na rin naman po kaming hiwalay ni Heidi. Kaya wag na natin pag-usapan ng nakaraan. Sige, wag na nating pag-usapan ng sa inyo ni Heidi. Pero gusto kong pag-usapan kung kailan ka ba magtatrabaho. Mahirap po magharap ng trabaho Lalo't may edad na ako. Kung gusto mo talagang magtrabaho, maraming paraan. Sadya lang talagang tamad ka. Hindi ka ba nahihiya sa mga mas matanda pa sa'yo? Mga naghahanap buhay pa? Bakit naman ako mahihiya? Hindi ko naman kilala yung mga tinutukoy niyo. Ay, ewan ko sa'yo. Ayaw mo talagang makinig sa akin. Nakikinig naman po ako sa inyo Nakikinig ka nga tapos inilalabas mo naman sa kabilang tainga. Di, wala rin ang pangangaral ko. Aalis na nga muna ako. Saan ka na naman ba pupunta? Di maghahanap po ng trabaho gaya ng gusto nyo. Ano pang trabahong makukuha mo sa ganitong oras? Bahala na po. Huwag niyo na po akong hintayin. George! Teka lang, huwag ka na umalis at gabi na. Hindi ka pa naghahapunan. Ay, pambihira talaga tong lalaki na to. Mamamatay na lang ata ako na hindi siya magbabago. Sa kabila na nagsabi ng itay na wag na siyang hintayin sa pag-uwi, hinintay pa rin siya ni Lola Carmen. Hating gabi na nung nakauwi ang itay na susuray-suray pa sa paglalakad. Kinabukasan parang walang nangyari na humingi pa siya ng kape kay Lola. Saan ka na naman nakipag-inuman kagabi? Sa bahay po ng kaibigan ko. Ubus na siguro ang perang ibinigay ko sa'yo, ano? Nakakaya naman po kung hindi ako mag-aambag kahit pangpulutan man lang. Tama nga yata ang anak mo. Hindi ka na magbabago kahit kailan. Sinabi po yan ni Karen? Oo, matagal na siyang sumuko. Wala na po tayong magagawa kung talagang ganito na ang kapalaran ko. Tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Kung gusto mo talagang mabago ang takbo ng buhay mo, ikaw mismo ang gagawa ng paraan. Ang aga nyo naman akong pangaralan. Lalo tuloy sumasakit ang ulo ko Hindi ako magsasawa sa pangangaral sa'yo hanggat hindi ka nagtitino. Para naman akong bata na lagi nyong sinesermonan kapag nandito ako sa bahay Hindi para sa akin ang pangangaral ko, kundi para sa ikabubuti mo. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Nakatapos na lang ng pag-aaral yung bata, wala ka man lang naging ambag. Kahit papano nakatapos siya at may magandang trabaho. Dahil iginapang ng asawa mo ang pag-aaral ni Karen. Bakit ba kailangan yung balik-balikan ng nakaraan, Nay? Dahil mula noon, hindi ka na nagbago. Hindi ko na alam ang gagawin ko para lang mapagbago ka pa.
Kahit ang mga kapatid mo galit na rin sa'yo dahil sa ugali mo. Wala po akong pakialam sa kanila. Kaya dapat hindi na rin nila pinapakilaman ang buhay ko. Nagmamalasakit lang naman sila sa'yo. Gaya ko, gusto rin nilang maayos ang buhay mo. Maayos ang buhay ko. Kayo lang naman tong problemado lagi sa akin eh. Alalahanin mo, hindi habang panahon nandito ako para lagi kang tulungan. Hindi naman nakaimik ang Itay sa huling sinabi ni Lola Carmen. Sa kabila ng pangangaral ni Lola sa kanya, patuloy pa rin siya sa mga ginagawa niya. Hindi rin nakalain ni Lola na mag-uuwi ng dalaga si Itay at ipapakilala bilang nobya niya. Saan mo nakilalang babaeng yan? May po ang pangalan niya, Nay. Ang tanong kong sagutin mo, baka mamaya hinahanap na yang si May na mga magulang niya. Huwag po kayo mag-alala. Ulila na po siya sa mga magulang. Nakikita na lang po siya sa tiyahin. Saan nga ba kayo nagkakilala ni May? Bakit hindi mo masabi-sabi? Waitress po siya sa isang biraw sa kabilang barangay. Nakilala ko po siya nung minsan kami pumunta sa tropa dun. Nakilala ko po siya nung minsan pumunta kami ng tropa dun. Ano? Doon kayo nagkakilala? Ikaw ba, George? Alam mo pa ang pinapasok mo? Oo naman, Nay. Iuwi ko ba rito si May kung hindi ko alam ang ginagawa ko? Tsaka mahal po namin ang isa't isa. Kaya nagpasya na po kami magsama na. Sigurado ka ba na mahal ka niya? Ang layo ng agwat ng edad ninyo. Para na kayo mag-ama. Wala naman po sa edad ang pag-ibig eh. Basta nagmamahalan kami ni May. Kasing edad lang siguro siya ni Karen. Tsak mo bang walang maghahabol na nobyo? Mas bata po siya kay Karen. 20 anyos lang po si May. Tsaka po, Nay, hindi ko po siya iuwi dito sa atin kung alam ko may sabit siya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Paano kapag dumalaw dito si Karen? Nako, wag niyo pong pansinin ang sasabihin ng mga kapitbahay natin. Hindi naman sila nagpapakain sa atin eh. Paano nga kapag dumalaw ang anak mo at makita niya si May? Di sabihin niyo na may bago na akong kinakasama ngayon. At saka wala siyang karapatan na tutulan ng kaligayahan ko. Nanay nga niya eh. May bago na rin pamilya. Mas nauna pa nga sa akin mag-asawa. Iba naman ang kay Heidi. Tsaka kahit kailan, hindi niya kinalimutan ang responsibilidad niya sa anak ninyo. Pareho lang po yun. Buhay ko po to. Ayoko na merong mangingialam sa amin ni May. Kahit ba ako ayaw mong mangialam sa inyo? Samantalang dito kayo sa bahay ko nakatira. Hindi naman po sa ganun. Pero Nay, sana maunawaan niyo na masaya ako kay May. Suportahan niyo lang po ako. Bahala ka na nga. Sana naman, huwag ninyo nang iasa sa akin ang mga gastusin ninyo. Halos magkandakuba na ako sa paglalako ng biko para sa ating dalawa. Hindi ko na kaya kung magdadagdag ka pa ng isa pa na bubuhayin ko. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Sa Lunes po magsisimula na ako magtrabaho. Talaga? Saan ka naman magtatrabaho? Sa ginagawa pong bahay, malapit lang dito sa atin. Sa construction ka papasok. Di ba, ayaw mo ang ganoong trabaho? Pagtsatsagaan ko na lang po kaysa wala akong trabaho. Tsaka na lang ako maghahanap ng iba. Kailangan ko na po magsipag dahil may asawa na akong kailangan buhayin. Ay, o siya. Mukhang si May ang magiging dahilan para magbago ka na. Ibig po bang sabihin hindi na kayo tutulong sa pag-aasawa ko? Kung kay May ka ba niligaya, hindi na ako tututol pa. Salamat po, Nay. Pinasaya niyo po ako. Sa kabila ng pagpayag ni Lola Carmen, naroon pa rin ang pag-aalala niya para kay Itay. Iba rin ang kutob niya kay May. Nang magpaalam ang Itay na pupuntahan muna niya ang bagong kinakasama sa kwarto nila, napapailing na lang si Lola. Tapos mo na bang ayusin yung mga gamit mo? Malapit na itong matapos, babe. Siya nga pala, narinig kong nag-uusap kayo ng nanay mo. Ayaw ba niyang narito ako? Hindi Wala siyang tutol sa relasyon natin. May mga ilang bagay lang siyang tinanong tungkol sa'yo. Natural lang naman yun dahil hindi kanya kilala. Ay, salamat.
Akala ko magkakaproblema ako sa nanay mo eh. Ang nanay ko ang pinakamabait sa lahat. Kahit na kailan hindi ako matitiis noon. Siya nga pala, marami pa akong kailangan na gamit katulad ng shampoo at sabon. Mamaya pupunta tayo sa tindahan. Bibili tayo ng mga kulang mong mga gamit. Sino palang maglalaban ng mga damit ko? Alam mo namang hindi ako naglalaban ng mga damit ko, di ba? Kapag may trabaho na ako, uupa na lang tayo ng labandera. Pansamantala, makikisuyo muna ako kay inay na isama sa labahin niya yung mga damit mo. Siya kasi naglalaban ng mga damit ko eh. Buhay prinsesa pala magiging buhay ko dito. Sa iba tong bahay na to? Nakapangalan pa to kay inay. Pero oras na mamatay siya, sa akin na mapupunta. Talaga? Ang swerte mo naman pala. Pati ako swerte rin dahil may bahay na rin ako. Wala bang maghahabol kung sakali? May mga sariling bahay na yung mga kapatid ko. Hindi na nila hahabulin ng bahay na ito kung sakali mang mapunta sa akin. Yung nag-iisa mong anak, sigurado ka bang hindi tayo magkakaproblema sa kanya? Wala ngang pakialam sa akin yun eh. May magandang trabaho nga. Hindi man lang magawang mag-abot sa akin. Hindi man lang naiisip na utang pa rin niya sa akin kung bakit siya nabuhay. Wala ngang utang na loob. Pero dapat hinihingin mo pa rin. Hindi tama na naghihirap ka. May anak ka naman na nagtatrabaho. Si ina yung lagi niyang binibigyan. Inaabutan naman ako kahit papano. Minsan nagdadalo yun ng grocery dito. Kung halimbawa man na magkaharap kayo at wala ako dito sa bahay, huwag mo na lang intindihan kung hindi ka papansinin. May pagkasuplada kasi yun eh. Manang-mana sa nanay. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako papatinag sa anak mo. Subukan niyang magmaldita sa akin. Sa tingin mo uurungan ko siya. Hindi naman basagulera ang anak ko eh. Kaya huwag mong hamunin ng away. Oo na, joke lang naman yun eh. Tara na nga lumabas, nagugutom na ako eh. May pagkain kaya sa kusina niyo? Meron yan. Laging nagluluto ang inay. Nabanggit mo na naglalako ng biko ang inay mo? Siya rin ba ang gumagawa nun? Oo, siya nga. Halika na, labas na tayo. Para makilala mo pa ng lubusan si inay. Makipagkwentuhan ka sa kanya para hindi ka mailang sa kanya. Kasalukuyang nasa sala nun si Lola Carmen nang lumabas ang dalawa sa kwarto nila. Agad namang umiti si May sa lola ko. Tipid ng ngiti naman ang isinukli ni Lola sa kanya at mataman na titig na parang sinusuri ang dalaga. Nay, meron po bang pagkain sa kusina? Oo, kaya lang baka hindi na kasyang kanin. Hindi ko naman kasi alam na may kasama kang uuwi ngayon. Kung ganun, magsasayang pala muna ako. Baka mabiting kami. Bumili ka na rin ng isa pang ulam. Baka mabitin din kayo eh. Sige po, Nay. May, dito ka muna ha. Makipagkwentuhan ka muna kay nanay. Magsasayang lang ako at bibili na rin ang ulam natin. Sige, hihintayin ko na lang na tawagin mo ko. Iha, nabanggit sa akin ni George, ulila ka na daw. Opo, Lola. Bale, tiyahin ko na po ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Alam ba ng tiyahin mo ang tungkol sa inyo ng anak ko? Opo, alam ni Chang. Hindi lang po niya alam na malayo ang agwat ng edad namin ng anak niyo. Baka naman mamaya biglang sumugod dito ang tiyahin mo at gumawa ng eksena. Ay nako, hindi po yun. Hindi naman po niya kasi alam na si George ang sinamahan ko. Kung manggugulo man po siya, sa trabaho ko po siya pupunta. Bakit kasi hindi kayo formal na nagpaalam sa tiyahin mo bilang respeto na rin sa kanya? Ay nako, hindi po yun papayag. Mawawalan po kasi siya ng gatasan kapag nagkataon. Sa bagay nga po pala, wala na rin akong maibibigay sa kanya ngayon dahil sumama na ako kay George. Ganon ba? Ikaw naman, nasisiguro mo bang ang anak ko na ang gusto mong makasama? Papasa na siya na ama mo. Katunayan nga niyan mas bata ka pa sa anak niya. Mahal ko po ang anak niyo. Hindi po ako sasama sa kanya kung hindi ako sigurado sa nararamdaman ko.
Mabait naman ng anak ko at matagal na ring hiwalay sa asawa. Sana mahalin mo siya at alagaan. Baka ikaw na rin ang magpabago sa kanya. Baliktad po yata. Dapat po ako ang alagaan niya dahil yun pong ipinangako niya sa akin nang alisin niya ako sa pinapasukan ko. Hindi magtatagal eh. Matututunan mo kung paano maging may bahay. Ay, sana nga po. Paano po, Lola? Maiwan ko po muna kayo. Pupuntahan ko lang si George sa kusina. Kanina pa po kasi ako nagugutom eh. Baka nakaluto na rin naman siya. Naiiling na lang si Lola habang sinusundan ng tingin ng dalaga. May palagay din siya na magiging sakit lang ng ulo nila si May. Dahil na rin sa kaabalahan ko sa trabaho, hindi ko natupad ang pangako ko kay Lola. Nadadalaw sa linggong yun. Akala ko po ba'y dadalaw si Karen sa inyo ngayong linggo? Ayun ang sabi niya. Baka abala lang sa trabaho kaya hindi nakapunta. Gusto ko rin kasing ipakilala sa kanya si May. Malay natin magkasundo pala silang dalawa. Sana nga. Kaya lang, kilala mo ang anak mo. Hindi siya yung tipong basta na lang nakikipaglapit sa isang tao. Napakasuplada naman kasi ng batang yun eh. Manang-mana sa nanay niya. May bako. Akala ko ba ngayong araw ka magsisimulang magtrabaho? Oo nga po. Kaya lang tinanghali po ako ng gising eh. Baka bukas na lang. Maintindihan naman ako ng kumpare ko na nagpasok sa akin doon. Paalaala lang ito, iho. Iniwan ka na ng una mong asawa. Kung ayaw mong ganun muli ang mangyari, ay maging responsable ka na sana. Oo naman po, Nay. Tinanghali lang po talaga ako ng gising ngayon. Bukas iaagahan ko na talaga. Nay? Paglalako na po ba kayo ng biko? Hindi ako maglalako ngayon. Ipapakuha ko lang ito kay Ding at siya na ang bahala. Napakainit kasi ng panahon. Bilin kasi sa akin ni Karen na wag na akong maglako kapag ganyang kainit. Masyado talaga kayong inaalala ng apo nyo, no? Samantalang ako, ni kumusta, wala. Hindi ka pa ba nasanay sa anak mo? Kahit wala siyang sinasabi, nag-alala pa rin yun sa'yo. Ano pong gagawin nyo ngayong hindi kayo maglalako? Maglalaban na lang ako para hindi sayang ang araw. Tamang-tama po. Ipapasabay ko na rin po yung mga damit namin ni May. Hindi po kasi sanay maglaba yung asawa ko eh. Sige, ilabas mo ng mga damit niya. Mabuti na lang at gumagana pa ang luma nating washing machine dahil kung mano-mano ko gagawin hindi ko kakayanin. Ilalabas ko na lang po mamaya. Nay, ano po palang almusal natin? Nagprito ako ng tuyo at talong. Kumain na lang kayo dyan. Nako, hindi ko makain ng tuyo si May. Baka may pera kayo dyan, Nay. Itong 50. Ibili mo ng ulam na gusto niya. Kulang po to, Nay. Dagdagan nyo naman. Wala na akong pera dito. Mamaya pa kapag nakaubos ng paninda. Ay, nako, sige na nga. Pero Nay, mamaya kailangan masarap ang ulam ha. Medyo maselan po kasi si May sa ulam eh. Ganun naman pala eh. Dapat nga talaga may trabaho ka para maibigay mong mga gusto ng bago mong asawa. Dahil hindi sa lahat ng oras, meron akong pambigay sa inyo. Sisipagan ko na nga po sa trabaho. Siya, mamaya na lang. Nandito na rin si Ding. Meron lang ako sa kanyang ibibilin. Ilabas mo na rin ang labahin ninyo. Nasa kalagitnaan na nun ng paglalabas si Lola Carmen nang marinig niya ang pagtatalo ng dalawa dahil sa ulam. Naiiling na lang siya na itinuloy ang pagsasampay ng mga nilaban niya. Nung hapon habang nag-uusap sila mag-ina, narinig nilang tumili si May. Mangiyak-ngiyak na lumabas ng kwarto habang hawak sa kamay ang isang damit. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Yung butones itong blouse ko, natanggal. Sino ba kasi naglaban nito? Ako ang naglaban yan kanina. Hindi ko alam na may butones pala yan. Basta ko nalang inilagay sa washing. Naku, ano?
nilagay mo to sa washing? Kinukusot lang to eh. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko naman sinasadya. Hanapin ko na lang yung botones. Nandun lang yun sa labahin. Oras na hindi mo makita ang botones ng damit ko, humanda ka. Hindi ako papayag na hindi mo ito bayaran. Kuminahon ka nga. Damit lang naman yan eh. Hindi naman sinasadya ng inay na mawala yun. Anong damit lang to? Para sabihin ko sa'yo. Ilang buwan ko rin pinag-ipunan ang ipinambili ko sa damit na to. Tapos, sisirain lang ng nanay mo? Hindi nga sinasadya ni inay. Pagpasensya mo na lang. Pwede sana mapigilan kung kinusot na lang sana niya. Imbis na magpasalamat ka dahil nilaban ng inay ang mga damit mo, galit ka pa. Huwag naman ganun. Ay ewan! Magsama nga kayo mag-ina! May, teka lang naman, nag-uusap tayo eh. Hayaan mo na lang siya. Palipasin mo muna ang init ng ulo niya bago mo kausapin. Pasensya na po, Nay ah. Mabait naman po si May eh. Baka may sumpong lang. Bago pa lang kayong nagsasama, pinakita na niya agad ang tunay niya ugali. Ngayon pa lang, iho, mag-isip-isip ka na. Nabigla lang po si May. Hindi na po maulit ang nangyari. Nabubulagan ka lang sa kanya, iho, dahil bata at maganda siya. Tandaan mo, mas mahalaga pa rin ang ugali kesa sa panlabas na anyo. Alam ko naman po yun. Pero mahal ko po si May. Ngayon lang po ako naging masaya ng ganito. Lahat gagawin ko para hindi niya ako iwan. Kaya mo naman palang gawin ang lahat para sa isang babae. Bakit hinayaan mong mawala si Heidi doon? Alam niyo naman po ng mga bata pa kami nung nagsama kami nun. Isang malaking pagkakamali lang po ang pagsasama namin. Mukhang nahulog na nga talagang loob mo kay May. Saan na nga, nabigla lang siya kanina. Ayoko lang na masaktan ka sa huli. Hindi ko po kukonsintihan ang ginawa niya. Pagsasabihan ko po siya. Sana din po hindi kayo magalit sa kanya. At huwag magbagong pakikitungo niyo sa kanya. Hinanap naman ni Lola Carmen ang 2 butones na nawawala. Agad naman niya yung binalik kay May. Napilitan namang humingi ng paumanin sa kanya ang dalaga. Kinabukasan pumunta ako kay na Lola. Kitang-kita sa mukha niya ang saya. Pasensya na po kayo, Lola, kung ngayon lang ako nakadalaw ulit. Tambak po talaga ang trabaho ko ngayon eh. Naiintindihan ko naman. Hindi ko lang maiwasan na magtampo dahil nangako ka na dadalasan ng pagbisita sa akin. Gusto ko na po to pa rin yun. Sadya lang po na hindi umayon ng panahon. May problema po ba kayo? May nangyari po ba dito sa bahay? Wala naman. May kaunting pagbabago lang na naganap dito sa bahay. Ano po bang klaseng pagbabago ang nangyari? Una na sa lahat, may trabaho ng ama mo. Aba, magandang balita po yan. Ano pa po yung iba? Ang itay mo kasi ay nag-asawa na ulit. Ho? Sino namang babae ang nagkamaling patulan ng itay? Isang waitress, yung babae. At 20 anyos lang. Nandyan siya sa kanilang kwarto. Ano po, Lola? 20 lang yung babaeng inuwi ni tatay? Mabuti pinatulan siya. Hindi naman ako tutol sa pag-aasawa niya pero hindi ko maiwasan na mag-alala. Iniisip niyo po ba na may ibang motibo ang babaeng yon? Kung pera ang kailangan niya, wala naman nun ang itay. Gusto ko pong makilala ang bagong asawa ni itay. Mamaya mo pa siya makikilala. Tanghali na kasi siyang gumising. Ayos lang po, hanggang mamaya pa naman ako dito eh. Kumusta naman po ang ugali ng babae? Ayos naman, Iha. May pagkaisip bata pa nga lang talaga. Sa mga gawaing bahay dito, tumutulong po ba ang babaeng yon? Tumutulong naman siya kahit papano. Tsaka wala naman masyadong lilinisin dito sa bahay. Baka katulad din po ng itay na tatamad-tamad din. Hindi ako makakapayag na gawin lang po nila kayong alila dito sa bahay.
Hindi ko naman papayagan na mangyari yun sa mismong pamamahay ko. Tama po yan, La. Dahil oras na malaman ko na may ginagawang masama sa inyo ang Itay at ang babae niya, ako ang makakalaban nila. Huwag mo nang problemahin ang dalawang yon. Ang mabuti pa'y kwentuhan mo na lang ako ng mga ganap mo sa buhay. Pakiramdam ko may tinatago sa akin si Lola. Iba talaga ang kutob ko. Pero hindi na rin ako nag-usisa pa sa bagong kinakasama ng Itay. Nang lumabas si Lola Carmen para bumili ng mga sangkap para sa lulutuin niyang ulam, naiwan naman ako sa bahay. Sakto naman nagising na si May. Lola Carmen? Anong almusal ko? Lola! Ay, nasa nga naman kaya matandang yun? Hindi yata naririnig ang tawag ko. Bingi talaga. Wala si Lola, lumabas sandali. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa kusina? Paano ka nakapasok? Magnanakaw ka, no? Sa itsura kong ito, mukha ba ako magnanakaw sa'yo? Sino ka nga kasi? At nasa na matandang yun? Apo ako ni Lola Carmen at tatay ko ang kinakasama mo. Ikaw si Karen? Ay naku, pasensya ka na ha. Hindi ko naman alam na darating ka ngayon. Para ka naman kasing kabuti, basta nalang sumusulpot. Ganitong oras ka ba lagi gumigising? Wala naman akong gagawin kaya ayos lang na tanghali na ako magising. Ano kaya ang nilutong ulam ni Lola? Pritong itlog lang ang nakatakip sa lamesa. Itlog na naman. Ay talaga tong si Lola Carmen, puro nalang itlog ang niluluto sa almusal. Balak yata akong purgahin eh. Ay magpapabili na nga lang ako ng pandesal para maiba naman. Pasalamat ka nga meron ko nakakain sa umaga. Yung ibang tao walang pagkain pero hindi sila nagrereklamo. Huwag mo naman akong ikumpara sa kanila. Iba naman ang sitwasyon ko eh. Kung ayaw mo ng ulam sa mesa, bumili ka na lang ng sarili mong pagkain. Kaya nga hinihintay ko si Lola Carmen. Magpapabili ako ng pandesal sa bakery. Bakit kailangan pa si Lola ang utusan mo? Wala ka bang mga paa? Wala rin kasi akong pambili eh. Ibang klase ka rin oh. Wala ka nang pera, Lola ko pa ang uutusan mo. Heto ang pera, ikaw ang bumili ng pandesal mo. O sige, ako na ang bibili. Siya nga pala, ayoko na inuutusan mo si Lola Carmen. Ayusin mo rin ang pananalita mo sa kanya. Ikaw ang bata dito, dapat ikaw ang kumikilos. Wala naman akong sinasabi na masama ah. Hindi ako bingi. Sige na, bumili ka na ng pandesal mo. Baka maubusan ka pa. Unang paghaharap pa lang namin ni May, mabigat na ang loob ko sa kanya. Hindi ko rin nagustuhan na para bang ginagawa niyang utusan si Lola Carmen. Ilang sandali pa dumating na rin si Lola. Dala ang pinamili niya. Ako na po ang bahala dito sa lulutuin niyo ngayong tanghali. Maupo na lang po kayo dyan. Nakasalubong ko pala si May. Inutusan mo daw siya na bumili ng pandesal? Opo, gusto daw niya kasi ng pandesal ang almusal. Aba, hihintayin pa kayo para utusan? Sabi ko, siya ang bumili. Baka kasi magsumbong siya sa tatay mo. Ayaw niya kasi na lumalabas ng bahay ang kinakasama niya. Magsumbong siya kung gusto niya. Samahan ko pa siya. Mukhang nainit ang dugo mo kay May. Sino po bang hindi iinit ang ulo sa babaeng yun? Napakaarte at halatang tamad naman. Maliit na bagay gusto pang iasa sa inyo. Ulila na kasi sa mga magulang. Kaya siguro hindi naturuan ang tamang asal. Nasa ibang bahay po siya. Hindi pwede na umasta siya na prinsesa dito. Ang tatay mo kasi ang nagsama sa kanya dito. Ipaubayan na lang natin sa kanya kung anong dapat matutunan ng asawa niya. Ano po ang ituturo ng Itay Isa rin siyang tamad na umaasa lang din sa inyo. Ayoko na magkaroon kayo ng problema ng ama mo. Kaya kung ano man ang napupuna mo kay May, huwag mo na lang pansinin pa. Wala naman akong pakialam sa kanya. Sa inyo po ako nag-aalala. Baka mamaya hindi lang kayo nagsasabi inaalila na pala kayo ng babaeng yun.
Ako na ang nagsasabi sa iyo, Apo. Hindi ako inaalila dito. Huwag kang mag-alala sa akin. Tsaka hindi ako pababayaan ng tatay mo kung sakali man na may gawin ang kinakasama niya sa akin. Masyado po kasi kayong mabait. Kaya minsan inaabuso na kayo binabaliwala nyo lang lagi. Ang mabuti pa, lutuin mo na yan. Aayusin ko lang ang mga dala mong pagkain sa cabinet. Pagkatapos kong magluto, tinawag na ni Lola si May. Sumunod naman siya. At kakaupo lang magsasandok na agad ng kanin. Sinaway ko siya at sinabing hindi pa kami nakakapagdasal. Ang dami namang arte. Paano pala kung gutom ng tao? Mabuti pa, mauna ka ng sumandok ng kanin at ulam. Nasanay kasi ako na mula nang magkaisip, nagdadasal muna bago kumain. Kayo yon. Ako naman, hindi nasanay nang nagdadasal pa bago kumain. Dapat sanayin mo na ang sarili mo na magdasal bago kumain. Nandito ka kasi sa bahay namin. Hindi naman masama kung matuto kang makisama. Marunong akong makisama lalo na kapag mabait sa akin. Sa totoo lang, maldita ako kapag pinipilit akong gawin ng ayaw ko. Ay, mamaya na ang kwentuhan. Unahin muna natin ang pagkain. Oo nga naman, Karen. Sige ka. Baka hindi ka mabusog. Ay, sige na, Apo. Kumain ka na rin. Ang sarap na luto mo. Marunong ka pala magluto, Karen. Ang sarap, ha? Ako kasi hindi marunong magluto Ano lang ang alam mong lutuin? Wala Minsan nga kahit pritong itlog nasusunog ko pa. Ngayong may asawa ka na, dapat natututunan mo na ang pagluluto. Kahit hindi na, hindi naman yun importante. Sabi kasi ng tatay mo, hindi ko naman kailangan na matutunan pa yan. Meron naman daw karinderya, bibili na lang kami. Si tatay talaga, ang katabaran niya talaga ang tinuturo sa'yo. Hindi naman tamad ang tatay mo Katunayan nga niyan, may trabaho na siya ngayon para daw maibigay niya ang pangangailangan ko. Sana nga magtagal sa trabaho ang itay. Hindi naman kasi kayang tustusan ng lola ang mga pangangailangan niyo. Bakit? Hindi ka ba nagsusustento sa lola mo? Kung nagbibigay man ako kay lola, para lang sa kanya yon at hindi kayo kasama ng itay. Balita ko, malaki naman daw ang sahod mo. Dapat pati tatay mo binibigyan mo rin. Bakit ko naman yun gagawin? Malakas pa sa kalabaw ang itay. Kaya pa niyang magtrabaho. At saka, wala naman siyang ambag sa pagpapalaki sa akin at sa pag-aaral ko. Malaki sigurong tampo mo sa tatay mo, no? Wala ka nang pakialam sa bagay na yan. Usaping pamilya kasi to. Labas ka dun. Parte na rin ako ng pamilyang ito. Kay itay ka lang dapat may pakialaman. Labas ka sa buhay ko. Okay, sabi mo Pagkatapos ng tanghalian namin, pumasok na ulit si May sa kwarto nila at hindi na lumabas pa. Ni hindi man lang tumulong sa pagliligpit ng pinagkainan. Ako na rin na nagpresenta na maghuhugas ng mga plato. Gusto ko kasing napagsisilbihan ko si Lola kapag nandun ako. Kung hindi lang talaga ako mahihirapan sa pagpasok sa trabaho, gusto ko sanang mag-uwian dito sa atin. Hindi mo naman kailangan magsakripisyo, Apo. Ayoko rin na ikaw ang mahihirapan. Gusto ko rin po na makasama kayo lagi. Dinadalaw mo naman ako lagi. Sapat na yun para sa akin at para mabawasan ang pangungulila ko sa'yo. Ayoko din kasi na maging hadlang sa pag-asenso mo. Alam ko naman po yun. Mula pa noon lagi na kayong nakasuporta sa lahat ng ginagawa ko. Kaya gusto kong ibalik ang lahat ng kabutihan ninyo. Nako, hindi na kailangan pa. Ang hiling ko lang talaga ay magkaayos kayong mag-ama. Maayos naman po kami ng itay. Hindi naman kami nag-aaway Kaya lang malamig ang pakitungo mo sa kanya. Siya naman naiilang sa'yo para kayong hindi mag-ama. Malabo na rin po na maging malapit kami sa isa't isa, lalo na't nandyan na si May. Hindi ko talaga magugustuhan ng babaeng yon.
Ni hindi man lang tumutulong sa pagliligpit kanina? Ipinagmamalaki pa talaga na wala siyang alam sa pagluluto. Sabi ko nga sa'yo, wala nang magulang, kaya hindi na nakapagtataka. Pagalitan niyo kapag hindi gumawa dito sa bahay. Alam mong hindi ko yun magagawa. Tanging ang tatay mo lang ang may karapatan dahil siya ang asawa. Kung tutuusin kabit lang siya ng itay dahil hindi sila kasal. Nandun na tayo, pero asawa na ang turing sa kanya ng tatay mo. Huwag na nga po natin silang pag-usapan. Aalis na rin po ako maya-maya. Pipilitin ko pong makabalik sa susunod na linggo. Gusto ko lagi ko po kayong nabibisita dito, lalo't meron na kayong ibang kasama. Lingid kay Lola Carmen bago ko umalis, kinausap ko muna ang kapitbahay naming binatilyong si Ding. Nakiusap ako sa kanya. Natingnan ang kalagayan ng lola ko at ako na ang bahala sa baon niya sa eskwelahan. Pagdating naman ni Itay nung hapon kung ano-ano naman ang isinumbong sa kanya ni May. Kaya nagagalit siyang kinausap si Lola. Dumating palang mabait yung apo kanina. Oo, dinalaw lang niya ako. Ano yung sumbong sa akin ni May na inutusan daw siya ni Karen na bumili ng pandesal? Kagigising lang daw niya noon. Hindi rin daw maganda ang pakikiharap ng apo niyo sa kanya. Siya rin naman ang kumain ng pandesal na yon dahil ayaw niya ng ulam. Alam nga namang si Karen pa ang bumili kanina. Di sana po kayo na lang ang bumili kanina. Alam niyo naman na ayoko siyang lumalabas ng bahay eh. Wala ako kanina nang magising siya. Ano yung hindi raw magandang pakikiharap ni Karen? Maraming napapansin ng anak mo kay May. Marami pa siyang tinatanong na hindi dapat itanong. Kilala mo naman ang anak mo. Sa susunod po, pagsabihin niyo yung apo niyo. Baka hindi ako makapagtimpi sa kanya. Anong gagawin mo? Sasaktan mong sarili mong anak dahil lang sa babaeng yan? Ay huwag mong kalilimutan, si Karen ang gumagastos dito sa bahay. Siya ang nagbabayad ng kuryente at tubig natin. Ano ngayon? Hindi dahilan yun para bastusin niya si May. Kahit kailan, hindi binastos ng apo ko si May. Hindi ko alam kung anong mga isinumbong niya, pero siya dapat ang pangaralan mo. Hindi na po kailangan. Mabait si May. Yung apo niyo lang naman ang problema eh. Masyadong mayabang kesa mas nakakaangat siya sa tao. Akala niyo ba hindi ko napapansin? Namimili din ng pakikiharapan na tao yung apo niyo. Yan ang katibayan na hindi mo nga talaga kilala ang anak mo. Palibasa nga kasi, wala ka nung panahon na lumaki siya. Huwag niyo na nga pong balik-balikan ng nakaraan. Ang mahalaga lang po sa akin ang relasyon namin ni May. Hindi ko kayo mapapatawad ng apo niyo. Oras na iwan ako ni May nang dahil sa inyo. Kung sakali man naiwan ka niya, ibig lang sabihin nun, hindi ka talaga mahal ng babaeng yan. Mahal po ako ni May. Hindi niya lang talaga maramdaman na welcome siya rito sa bahay na to. Hindi pa ba niya nararamdaman yun? Samantalang kung magalit siya sa akin kapag hindi agad masusunod ang gusto niya, para niya akong alila dito. Masalamat ka nga at pinagtatakpan ko pa kayo. Para wala lang maging gulo sa pagitan ninyo ni Karen. Kasalanan niyo rin po eh. Alam niyo na ayaw ni May ng kukupad-kupad. Nasanay siya na lahat ng gusto niya, nakukuha niya ng isang pitik lang. Kumuha ka ng kasambahay para sa kanya. Kung gusto niya na mabilis ang kilos. Alam mo matanda na ako. Hindi ko na kaya magampanan ng mga ipinaggagawa niya. Hindi naman po ako mayaman para kumuha ng kasambahay. Buti sana kung kasi laki ng sahod ni Karen ang kinikita ko. Yun naman pala turuan mo si May ng mga gawaing bahay dito. Huwag ka mong iasa sa akin ang lahat. Susubukan ko pong pagsabihan si May. Kukuha ka rin lang kasi ng kakasamahin. Katulad mo pang tamad at walang alam kundi umasa. Kahit si Lola Carmen parang nauubusan na ng pasensya kay Itay. Dahil kahit makailang ulit na niyang sinabihan na utusan si May sa mga gawaing bahay, mas lalo pa naging tamad ang babae. At isa pa sa napansin ni Lola ay ang pagiging burara nito. Lola! Lola! Nandito ako sa kwarto ninyo. Bakit ka ba sumisigaw? Nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap .
Nililinis ko itong kwarto ninyo at pinamamahayan na kayo ng ipis dahil sa dami ng kalat. Baka sa susunod may makita na akong daga dito. Inutos ko na po yan kay George, ang paglilinis ng kwarto namin. Hanggang ngayon hindi pa rin niya ginagawa. Ang tamad-tamad talaga ng anak ninyo. Dapat ikaw ang gumagawa ng paglilinis dito dahil ikaw ang babae. Huwag niyo akong umpisahan sa walang kwentang pangangaral ninyo. Nag-usap na kami ng anak ninyo na hindi ko kailangang baguhin ang nakasanayan ko na. Aba kung hindi ninyo ako matagalan, pwede kayong umalis sa bahay na to. Ay sige na, huwag na nating pagtalunan ng bagay na yan. Kung nag-usap na pala kayo ni George. Bakit mo ba ako hinahanap? Bakit hindi mo isinama kahapon sa paglalaba mo itong mga panty ko na may regla? Huwag mo sabihin na nandidiri ka ha? Ikaw dapat ang naglalaban yan at hindi ako. Kaya ko nga pinapalaba mga damit ko dahil kasama ito. Tapos iiwan mo lang. Kunin mo to at labahan mo. Pero iha, sumunod ka na lang sa akin. Huwag ka na makipagtalo pa. Mukhang nakakalimot ka na yata kung nasaan ka ha iha. Kaya lang kita pinakikisamahan ay dahil kay George. Yun naman pala bakit nakikipagmatigasan ka sa akin? Gusto mo bang iwan ko ang anak mo, ha? Mabuti pa nga siguro kung iiwan mo na lang si George. Hindi mo naman talaga mahal ang anak ko Paano ko naman mamahalin ang anak mo kung napakatamad naman at walang pangarap sa buhay? Kontento na sa kakarampot na sweldo. Wala naman kayong pinagkaiba ng anak ko. Kaya siguro kayo nagkasundo. Mamaya ako na lang itutuloy ang paglilinis sa kwarto ninyo. Uunahin ko munang paglalabas sa mga to. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ni Lola Carmen. Minabuti na lamang niya na tumalikod na lang. Sa maraming pagkakataon nagtitimpi na lang siya sa lahat ng ginagawa ng babae. Gusto sana niya magsumbong sa akin. Pero inaalala pa rin niya ang itay na kahit kailan walang pagpapahalaga sa kanya. Nay, ano na naman tong sumbong ni May sa akin ha? Talaga bang hindi niyo na siya tatratuhin ng tama? Ano pa bang trato ang gusto mong gawin sa kanya? Ultimo panty na pinagreglahan niya. Ako ang naglalaba. Ultimo pambili ng soft drink sa tindahan. Inuutos pa niya sa akin. Ano pa ba ang kulang? Para yan lang nagrereklamo na kayo? Sinabi ko naman sa inyo hindi nga maalam sa ganyan si May. Kung lagi mong ipagtatanggol ang babae niyan, ipaalam ko na kay Karen ang nangyayari sa bahay na to. Huwag niyo pong ipaalam kay Karen. Maawa naman po kayo. Baka kung anong gawin niya kay May. Kapag nalaman ni Karen ang pangaaping ginagawa sa akin ng kinakasama mo at hinahayaan mo lang, baka pati ikaw madamay. Alam mong mahal ako ng apo ko. Matinding pagpipigil lang talaga ang ginagawa ko para hindi magsumbong. Sasabihan ko po si May na siya na lang maglaban ng mga damit niya. Wala sanang problema kahit akuin ko mga gawain dito sa bahay. Ang nagpapabigat lang sa aking kalooban ay ang pagsasalita niya ng masasakit sa akin. Ganun lang po si May. Kahit nga sa akin grabe magsalita Lagi pa niya akong pinagbabanta na iiwan. Hindi naman niya magawa. Kailangan ko na rin sigurong sumuko na wala nang pagbabago sa'yo. May trabaho nga ako Hindi pa ba pagbabago to? Kulang pa nga sa babaeng yon ang sinasahod mo. Hindi naman na kayo mahiya na humihingi pa rin kayo sa akin. Wala na nga kayong ginagastos dito sa bahay. Huwag niyo na po akong sumbatan. Anak niyo naman ako hindi naman siguro masama na gastosan niyo rin ako. Siguro nga tama mga kapatid mo. Nasobrahan ako sa pag-aalaga sa'yo kaya kaganyan. Walang sariling disposisyon sa buhay. Ganyan ka na lang ba hanggang maging ugod-ugod ka na? Sinasabi ko sa'yo, wala kang aasahan sa mga kapatid mo, lalo na kay Karen. Hindi naman ako aasa sa kanila Kahit noon pa wala silang pakialam sa akin. Basta akin ang bahay na ito. Siguro, kaya hindi ka iniiwan ni May dahil ipinangako mo ang bahay na ito sa kanya.
Alam mong hindi mo masusolo ang bahay na ito. Bakit hindi pwede? May kanya-kanya na naman bahay ang mga kapatid ko Samantalang ako wala pa. Kung ano man ang narating nila sa buhay, dahil yon sa pagsusumikap nila. At itong bahay, alam mo ang bilin ng namayapa ninyong ama. Kaya kung ako sa'yo, ipagtapat mo kay May ang totoo para hindi rin siya umasa. Nang balikan ng Itay si May, ngiting-ngiti pa ang babae sa kanya. Tuwing nagagalit kasi ang Itay kay Lola, natutuwa ang babae. Matagal na rin niyang hinahangad na mawala si Lola sa bahay na yun. O ano, pinagalitan mo ba ang nanay mo? Oo naman. Hindi na raw niya ulitin yung mga sinabi niya sa'yo. Napala niyang matanda siya. Ako pa talagang kakalabanin niya. Babe. Matanda na rin naman ang inay. Hindi na nga siya makapagtinda ng bigo dahil sa pag-aasikaso dito sa bahay sa'yo. Baka pwede naman ikaw na maglaban ng mga damit mo. Tapos ikaw magpapalaba ka sa kanya ng mga damit mo? Ang daya mo naman. Baka kasi magsumbong siya kay Karen Ano naman ngayon? Hindi mo kasi ako naiintindihan Kapag nalaman kasi ni Karen, baka hindi na magbigay ng pera kay inay. At isa pa, may naalala kasi ako bigla sa lolo ni Karen. Ano naman ang tungkol sa lolo ng anak mo? Basta. Tsaka baka hindi ka rin maniwala kasi. Ay ewan ko nga sa'yo. Huwag ka na magalit. Para din to sa kapakanan mo. Akala ko pa naman, buhay prinsesa ako dito, hindi naman pala. Buhay prinsesa ka naman talaga dito Kain tulog na nga lang ang ginagawa mo Hindi ko pa rin mabili ang gusto ko. Ano kaya pakiramdam kapag akong nasa katayuan ng anak mo? Ang saya siguro, no? May higitan mo rin ang buhay ng anak ko balang araw. Kaya hindi mo kailangang mainggit sa kanya. Kailan pa? Sa kakarampot na sahod mo? Lahat ng suot niya mamahalin. Siguro lahat ng pampaganda na gamit niya, puro imported. Ang kinis kasi ng balat ng anak mo Parang hindi kayo mag-ama kung pagtatabihin. Wala ngang utang na loob sa akin Kung hindi pa siya nagbibigay kay inay, hindi pa ako naaambulan ng kita niya. May karma din yung anak mo sa pagpapabaya sa'yo. Kahit ano pang naging pagkukulang mo, dapat itanim pa rin niya sa isip na ikaw pa rin ang tatay niya. Hindi maganda ang natatanggap kong balita kay Ding. Hindi na raw makagawa ng biko si Lola. Dahil sa dami ng tambak na gawain sa bahay. Nagpupuyos din ng kalooban ko. Nang malaman ko na laging sinisigawan ni May ang lola ko kapag hindi agad nasusunod ang gusto. Nang araw na yun pinuntahan ko si Lola. Isang tagpo ang hindi ko inaasahan na madadatnan ko. Lola! Bakit mo kinakaladkad ang lola ko? Karen na po! Wala akong ginagawa sa kanya. Mali ka lang iniisip mo. Hindi ako bulag at lalong hindi ako tanga. Ano bang iniisip mo? May ginagawa ako sa lola mo? Ikaw na babae ka. Noon pa kinukutuban na ako sa'yo na meron kang hindi magandang gagawin. Huwag kang lalapit. Kung hindi, sisigaw ako. Duwag ka naman pala Lola ko lang ang kaya mo. Diyan na nga kayo. Bumalik ka dito! Duwag! Hindi pa tayo tapos magtuos! Hayaan mo na siya, Apo. Okay lang po ba kayo? Ihahatid ko na kayo sa kwarto nyo. Salamat, Apo, at dumating ka. Ano po ba ang nangyari? Pinipilit niya kasi ako maglaba. Kahapon pa masama ang pakiramdam ko. Kaya po ba niya kayo kinakaladkad? Oo, pasensya ka na, Apo, kung hindi ako makapagsumbong ha. Ayoko lang kasi na magkagulo pa kayo ng tatay mo. Kahit hindi po kayo magsumbong, may mata ko na nagbabantay sa inyo. Matagal ko na pong alam na hindi maganda ang trato sa inyo ng babaeng yun at hinahayaan lang ni Itay. Palagpasin na lang natin ang ginagawa nila, Iha. Tsak natitigilan na ako ni May, lalo't nakita mo ang ginawa niya. Siguraduhin lang talaga niya. Dahil kung hindi, pagsisisihan niya ang araw na umuwi siya dito sa bahay natin.
Apo, mangako ka sa akin na wala kang gagawin na masama sa kapwa mo. Alalahanin mo, masama ang gumanti. Pasensya na po kayo, La. Sa pagkakataon pong ito, ayokong mangako. Kinakitaan ko naman na matinding pag-aalala si Lola Carmen. Pero hindi ko nalang pinansin yun. Hinintay ko rin na makauwi ang itay galing trabaho para makipag-usap. Nasaan si May? Hindi na lumabas sa sobrang takot yata. Ano ba ang ginawa mo sa kanya? Wala pa akong ginagawa sa kanya. Pero oras na lumabas siya sa kwarto na yan, baka makalbo ko siya. Kulang pa yun sa ginagawa niya sa lola ko. At ikaw naman, hinahayaan mo lang na gawing alila at sigaw-sigawan si lola. Hindi ko lamang sinasabi mo. Buong maghapon ako nasa trabaho. Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Pareho lang kayo ng babae mo. Baka nakakalimutan mo. Ama mo pa rin ako. Kaya wala kang karapatan na bastusin ako sa mismong pamamahay ko. Ama lang kita sa papel, pero hindi sa totoong kahulugan ng pagkaama. Yun naman pala eh. Hindi mo ko tinuturing na ama? Ba't hindi ka pa umalis? Dahil kay Lola kaya nandito pa ako. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong balak na pumunta pa rito. Maayos ang lagay ni inay dito. Hindi mo kailangan laging dumalaw. Kaya pala naabutan ko siyang kinakaladkad ng babae mo. Masama ang pakiramdam ni Lola, pero pilit siyang pinaglalaban ni May. Namimilipit ba talaga sa katamaran ng babaeng yun at pati sarili niyang damit eh? Kay Lola pa niya pinapalaba? Hindi totoo yan. Naglalaban ng sarili niyang damit si May. Huwag mo nang pagtakpan ng babae mo. Mula ngayon, hindi niyo na maaabuso si Lola dahil isasama ko na siya. Hindi mo pwedeng isama si inay. Bakit hindi? Inaapi niyo lang naman siya rito. Matanda na si Lola. Inaasa niyo pa rin ang mga gawain dito sa bahay. Basta hindi ako papayag. Alam ko na. Ayaw mo siyang isama ko dahil hindi na kayo makikinabang sa binibigay ko sa kanya. Hindi yan ang dahilan. Mahal ko ang inay. Kaya ayaw ko siyang mawala rito sa bahay. Kahit tutol pa kayo, isasama ko na ang lola ko pag alis ko. Hayaan mong si inay ang magdesisyon sa bagay na yan. Sigurado naman ako na hindi siya sasama sa'yo. Kinausap ko si Lola Carmen na sumama na sa akin pero hindi siya pumayag. Kinukumbinsi ko pa rin siya. Pero buo na talaga ang pasya niya na maiwan pa rin sa bahay na yun. Siguro naman naniniwala ka na sa akin na hindi sasama sa'yo si inay. Apo ka lang at anak ako. Mas matimbang pa rin ako sa kanya. Malinaw naman kasi ang dahilan nyo kung bakit ayaw mong pasamahin si Lola. Pues, mula ngayon, ititigil ko na ang pagsusustento sa bahay na ito. Ikaw na ang bahala sa ilaw at tubig. Total, may trabaho ka naman, di ba? Teka lang, seryoso ka ba dyan? Sa luho nga lang kulang pang kinikita ko. Hindi mo pwedeng ihinto ang pagbibigay dito sa bahay. Total, sabi mo apo lang naman ako at ikaw ang anak. Tama lang siguro na responsibilidad mo ang nanay mo. Nay, kausapin niyo yung apo niyo. Hindi maaaring hindi siya magbigay dito sa bahay. Hayaan mo na ang anak mo. Hindi naman talaga niya tayo obligasyon eh. Hindi sa lahat ng oras aasa tayo sa kanya. Pasensya na kayo, Lola, ha, kung kailangan ko tong gawin. Huwag kang mag-alala. Nauunawaan naman kita. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Lola. Tumigil na nga kayo sa drama niyo. Paano, Lola? Kailangan ko na pong umalis. Mag-iingat po kayo, ha? Tawagan niyo na lang ako kapag gusto niyo na magpasundo sa akin. Talagang gusto mong makuha ang inay Kahit na kailan, hindi ko siya ibibigay. Aminin mo na kasi na hindi mo naman talaga mahal ang Lola. Kaya mo lang siya gustong nandito dahil malaki ang pakinabang mo sa kanya. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag na kayong mag-away. Mag-ama pa rin kayo kahit ano ang mangyari. Sige po, Lola. Aalis na ako. Sige, umalis ka! Huwag ka na magpapakita rito Kapal ng mukha mo. Akala mo kung sino ka na? Palibhasa maganda lang ang trabaho mo. Tama na, George. Wala na si Karen at hindi na siya babalik. Nakatapos lang kasi at may magandang trabaho.
Akala mo kung sino na kung umasta sa pamamahay natin eh. Mabait si Karen. Sinagad nyo lang kasi ang kabaitan niya. Lalo ka na. Hanggang sa huling sandali, hindi ka talaga nagpakaama sa kanya. Kung katulad din lang niya, mabuti pang kalimutan niya na ako bilang tatay niya. Kung ganon, kailangan mong magsipag sa trabaho. May obligasyon ka na kada buwan. Hindi ko naman yun kaya sa kita ko sa pagtitinda ng biko. Minsan nga nauubos pa ang puhunan ko dahil sa inyo ni May. Susubukan ko pong maghanap ng trabaho na may mas malaking sahod. Mabigat din sa kalooban ko ang ginawa kong desisyon. Pero naisip ko kasi na yun lang ang paraan para mapilitang sumama sa akin si Lola. Lingid sa akin dahil sa ginawa ko madalas magulo sa bahay. At si Lola ang napagbabalingan ng galit ni May. Ano na naman bang nangyayari dito ha? Pagsabihan mo yung nanay mo. Wala daw pagkain. Tinatamad lang yata siya magluto, no? Hindi ako nakapagluto dahil wala na akong ipambibili pa. Ngayon lang tayo nawala ng almusal, ha? Paano ako maniniwala sa'yo? Ayaw mo lang talagang magluto. Bakit ba hindi mo ipaliwanag sa kanya kung anong nangyayari, George? Meron ba kayong itinatago sa akin, ha? George, sumagot ka! Kailangan natin magtipid. Hindi na kasi magbibigay si Karen ng panggastos dito sa bahay. Ang apo ko kasi ang gumagastos dito sa bahay. Kaya kahit ibigay sa'yo ni George ang buong sahod niya, kumakain pa rin tayo at hindi napuputulan ng kuryente at tubig. Kasalanan mo rin kasi. Nakita niya mismo kung paano mo saktan si inay. Bakit akong sisisihin mo? Ikaw itong nangako na magbubuhay prinsesa ako sa piling mo. Yung pala, kabaliktaran ang ipararanas mo sa akin. Kung maayos mo sanang trinato si inay, hindi mangyayari to. Ano pa bang ginagawa ng matandang yan dito sa bahay kung wala naman pala siyang silbi? Lumayas ka na dito, tanda. Magiging pabigat ka lang dito eh. Dagdag palamunin ka lang sa amin. Bitiwan mo ako! Aray! George! Tulungan mo ako! May! Saan mo dadali si inay? Bitiwan mo siya! Huwag kang mangialam dito, George! At ikaw na matandang walang silbi, ha? Lumayas ka na dito! Yun! Doon ka sa apo mo! Hindi ako aalis dito! Bahay ko to! Ikaw ang lumayas dito! Tumahimik ka, tanda! Hayan ang pinto! Umalis ka na! Wala kang karapatan na pagtulakan akong palabas! Talagang matigas ka, ha? Hindi mo ko kaya at mas bata ako! Sinabi na umalis ka na! George! Inay! Lola? Hindi ko po sinasadya. Ano ba itong ginawa ko? Bakit mo tinulak si inay? Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko na alam na hagdan na pala ang nasa likod niya. Nay? Nay, gumising po kayo. Baka napasama ang pagkakahulog niya. Kailangan natin madala sa ospital si inay. Paano kung magsumbong ang inay mo na akong tumulak sa kanya? Huwag mo munang isipin yan. Ang importante, madala kagad ang inay sa ospital. Bubuhati ko ng inay. Tumabi ka dyan. Habang abala ko sa trabaho, may biglang tumawag na numero na hindi pamilyar sa akin. Hindi ko na sana yun papansinin. Pero parang merong nagsasabi sa akin na sagutin yun. Ang itay na nasa kabilang linya. Nasa ospital daw si Lola. Paano nangyari na nahulog si Lola sa hagdan? Nadula siguro siya. Narinig na lang namin na sumigaw siya. Anong sabi ng doktor? Hindi pa lumalabas mula kanina. Diyos ko po, iligtas niyo ang lola ko. Sana talaga, pinilit ko na lang siyang sumama sa akin eh. Wala namang may gusto sa nangyari kay inay eh. Walang dapat sisihin. Nakakapagtaka na madudulas ang lola. Maingat siya lagi sa kilos niya at lagi ko rin siyang binibilinan. Ang aksidente talaga hindi mo masasabi kung kailan mangyayari.
Kapag naging maayos na ang lagay ng lola, sa bahay muna siya titira. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sa bahay siya uuwi. Bakit? Maaalagaan niyo ba siya? Maghapon kayo sa trabaho. Buti sana kung aasikasuhin siya ni May. Sigurado ako papayag na ang lola na sa akin muna tumira. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Sabihin mo nga, Tay. May inililihim ba kayo sa akin? Ano naman ang ililihim ko? Napaparaning ka na naman dyan eh. Pasensya na, Tay. Nag-aalala ko kay Lola kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Naiintindihan naman kita. Ayan ang doktor. Nasaan ang babaeng yon? Ilabas mo! Huminahon ka muna, Karen. Pwede naman natin pag-usapan ang nangyari. Nagpakita ka rin babae ka! Bakit lumabas ka ng kwarto? Hindi ba sabi ko sa loob ka lang? Ano bang problema mo, ha? Bakit ka nanggugulo dito? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tapang ng mukha na tumira pa rito pagkatapos mong itulak ang lola sa hagdan. May pruweba ka ba na akong gumawa sa kanya nun? Huwag ka na magkaila pa! Si Lola mismo ang nagsabi na itinulak mo siya dahil pinapalayas mo siya rito. Alam mo ang galit sa akin ng lola mo, kaya ginagawa niya ako ng kwento. Ganun lang yun. Nakakasuka ang pagiging sinungaling mo! Alam mo, ang taas mo naman ang tingin ko sa'yo dahil may pinag-aralan ka at may magandang trabaho. Tapos, para kang palengkera na susugod dito. Higit pa dyan ang kaya kong gawin para kay Lola. Pwede rin akong maging bangungot mo. Nakikiusap ako sa'yo, Karen. Kung ano man yung pinaplano mo, huwag mo nang ituloy. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huli na para sa pagmamakaawa. Magbabayad ng mahal ang babaeng yan. Humingi ka na lang kasi ng kapatawaran sa nagawa mo. Bakit ko naman gagawin yon? Wala akong kasalanan. Sayang, ang bata mo pa naman at maganda. Pasmado nga lang lagi ang bibig mo. Ano ngayon? Kesa naman sa'yo na mukhang sosyal nga, tinatago mo naman ang pagiging palengkera mo. Tama na, May. Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon eh. Mabuti pang umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik at huwag mo na rin iuuwi dito ang matandang yon. Iyong-iyo na siya. Pasensya ka na, Iya, sa inaasal ni May. Ako na lang humihingi ng kapatawaran sa ginawa niya. Kanina ka pa, ha? Bakit ba kinakampihan mong babaeng yan kesa sa akin, ha? Aalis na ako. Magsaya ka na habang may pagkakataon ka pa. Che! Umalis ka na sabi! Baka gusto mong kalad ka rin din kita palabas dito. Bago ko tumalikod, sinulyapan ko muna sila. Takot ang nababanaag ko kay Itay. At nanlilibak naman kay May. May nakapaskil pang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi mo dapat ginalit si Karen kanina. Hindi ko alam kung kaya pa kitang iligtas. Hindi naman ako natatakot na ipakulong niya, no? Maliban sa wala naman siyang katibayan na akong tumulak sa lola niya. Meron naman akong kakilala na pwedeng lapitan. Wala siyang balak na sampahan ka ng kaso. Wala naman pala eh. Bakit takot na takot ka pa rin? Hindi papayag si Karen na hindi makaganti sa'yo. Narinig mo naman ang sinabi niya kanina. Ano nga ang gagawin niya sa akin? Isang mambabarang ang lolo niya na biyanan ko. Sigurado na lalapit si Karen sa kanya. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Binalaan na kita dati na maging mabait ka kay inay. Pero hindi ka nakinig. Ipinakita mo pa talaga kay Karen ang pagiging maldita mo. Samahan mo ako kay Karen. Hihingi ako sa kanya ng kapatawaran sa mga nagawa ko. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Tanging si inay lang ang nakakaalam. George! Ayoko mabarang. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Masyado ka kasing mayabang eh. Ayaw mong lunukin ang pride mo. Pwede ka naman magkunwari nagsisisi ka sa harapan ng anak ko eh. Pero hindi mo ginawa. Hindi mo naman kasi kaagad sinabi eh. Kasalanan mong lahat ng to. Bala ko sanang sabihin sa'yo. Kaya lang biglangan dumating si Karen. Hindi ka pa nakinig na huwag kang lalabas ng kwarto. Gumawa ka ng paraan. Ayoko pa mamatay. Maghahanap tayo ng albularyo na pwedeng tumulong sa'yo. Saan naman tayo maghahanap? Kahit saan. Magtatanong-tanong tayo sa mga kakilala ko. Sana hindi na lang ako sumama sa'yo.
Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa akin! Huwag mo na akong sisihin. Kasalanan mo rin ang lahat. Nang mga sandaling yun, kasalukuyan kong kausap si Lolo Guido, ang ama ng inay. Katitiyak ka ba sa gusto mong mangyari? Opo, Lolo. Gusto ko ring maghirap ang babaeng yon gaya ni Lola Carmen. Kumusta na pala si Carmen? Nakalabas na ba siya ng ospital? Ilang araw na po siya sa ospital. Kailangan pa po siyang obserbahan ng mga doktor. Kapag po inuwi na siya, habang buhay na po siyang nakahiga dahil sa pagkabali ng gulugod niya. Isang himala na lang daw kung makakapaglakad pa siya. Ay, kawawa naman. Napakabait pa naman ang lola mo. Lagi siyang ibinibida ng nanay mo kung paano siya alagaan noon. Kaya kahit gusto kong barangin ang ama mo noon, yun ang pumipigil sa akin. Kaya nga po hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya eh. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang ginawa ng babaeng yun. Dahil buo na ang pasya mo. Ngayon mismo gagawin ko na ang orasyon. Tamang-tama. Gutom na ang mga alaga ko. Sabik na silang makatikim ng laman at dugo ng tao. Humayo kayo mga alaga ko. Puntahan ninyo ang taong may malaking pagkakautang sa apo ko. Pasukin ninyo ang loob ng katawan niya at magpakabusog kayo. Tingnan ko lang kung magawa pa siyang mailigtas ng itay. Kahit makahanap sila ng magaling na albularyo, huli na rin. Sa bagsik ng aking karunungang itim, walang makakatalo sa akin. Salamat po, Lo, sa tulong nyo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ibinabalik ko lamang din ang kabutihan ng lola mo sa iyong ina. Nang mga oras na yun, hindi na mapakali sina Itay at May. May nakita na silang albularyo at hinihintay na lang ang pagdating. Balisaan na rin si May dahil sa mga naririnig na bulong sa paligid. Bakit ang tagal ng albularyo na yun? Baka hindi na siya darating. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko. Nagugutom ka ba? Sa tingin mo, makakakain ako sa sitwasyon natin. Pasensya ka na. Huwag ka mawala ng pag-asa. Malalampasan natin to. George, lumalaki ang tiyan ko. Parang may laman na tubig. Oo nga, parang lobo sa bilis ng paglaki. George, tulungan mo ako. Teka, sisilipin ko sa may bintana ng albularyo, baka parating na. Hindi ko na kaya ang sakit. Parang may kumakain sa mga laman loob ko. George! Nandito na ang albularyo. Konting tiis na lang. Patawad, George. Hindi ko na kaya. May! Saktong nasa may pintuan na ang albularyo nang sumabog ang hindi na mapigilang paglaki ng tiyan ni May. Mula ron lumabas ang mga insekto na kumakain ng laman loob niya. Napaluhod na lamang sa sahigang Itay habang tumatangis. Isang buwan pagkatapos ng pangyayaring yun, inuwi ko na si Lola Carmen sa mismong bahay niya. Salamat, Apo. At pinagbigyan mo ako na umuwi na dito sa bahay ko. Kung saan po kayo masaya, susuportahan ko po kayo. Sayang nga lang, wala dito ang Itay mo. Hangad ko pa rin ang kaligayahan nila ni May kung saan man sila naroroon. Huwag niyo na po silang isipin pa. Si tatay naman ang pumili ng kapalaran niya eh. Tama ka, Apo. Katulad na lang na marami siyang pagkakataon na magbago pero pinili pa rin niya ang ganoong buhay. Wala na tayong magagawa pa. Paano po la? Maiwan ko na kayo sa nag-aalaga sa inyo. Kailangan ko na po kasing pumasok sa trabaho eh. Magkita na lang po tayo mamaya pag uwi ko. Hindi ko maiwasan na mapaluha pagkatalikod ko kay Lola. May isang buwan na rin ang nakakalipas nang dalhin sa mental hospital ng Itay. Nawala kasi siya sa sariling katinuan mula nang mawala si May. Pinili ko na rin na hindi muna ipaalam kay Lola kung nasa ng Itay. Ayokong makasama yun sa kalusugan niya. Magsisiman ako ay huli na. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Araw-araw na lang akong humihingi ng kapatawaran sa nagawa ko. Handa na rin ako sa kaparusahan na naghihintay sa akin. Wakas,